Ay, magandang umaga naman, kasamang Ted at DJ Chacha. Opo, salamat muli sa panahon. Sir, puwede ho ba ninyo kaming bigyan lang po ng kaalaman sa mga pagkakataong ito na record low na bumaba ang halaga ng piso, meron ba kayong mga ngayon pa lang po sa inyo pong sa inyong karanasan, sa inyo pong mga sources, ano ho kaya ang dahilan nito? Pangunahing dahilan? Well, pangunahing dahilan, mas mataas ang demand o pangangailangan ng dolyar laban sa piso. At dalawa po ang dahilan nito, fundamental and non-fundamental. Ang fundamental po ay, um, mataas po kasi ang ating demand for dollars dahil mataas po ang ating imports. Kung matatandaan po natin, out of our total energy need, yung pangangailangan natin sa power, energy, 30% po ay fuel-based. Ito po yung fossil fuel. Ito yung langis. And 98% of that is imported. Kaya nung nagkaroon po tayo ng problema sa Iran, Israel at US, bigla pong tumaas, sumipa po ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya yung pong ating ini-import, eh bigla pong tumaas ngayon ang valor niyan. Kasi kung dati ay nasa $60, $70 per barrel, umakyat po yan ng $120, $130 per barrel. Kaya kahit na ang ini-import po natin ay so many barrels of oil, namamahal po yan. And therefore, kailangan po natin ng dolyar, pambili ng ating mga pangangailangan sa langis, sa enerhiya, ay tataas po ang ating import bill. Yan po yung pangunahing dahilan. Tapos pangalawa, kung makikita po natin, wala pong humpay ang paghina po ng ating trade and current account balance. Ito po yung total na ating kinikita na dolyar mula sa iba't ibang sources. Halimbawa, exports, OFW remittances, BPOs, investment. Lahat po yan pumapasok sa ating dolyar. Pero marami naman tayong inilalabas. Import, okay? Pagbabayad ng external debt ng ating bansa. Yung pong ibang mga Pilipino, nag-i-invest po yan outside the Philippines, so outward investment. Pag pinagsama-sama po natin yan, mas mataas pa rin ang ating ginagastos kesa sa pumapasok sa atin. Yan po yung mga fundamental na dahilan. At kung makikita rin po natin ang utang ng ating pamahalaan, nasa 18 trillion na po ang ating utang, 18 trillion pesos. At malaking bahagi dyan ay external debt. So kapag nagbayad po tayo ng principal at saka po ng interest sa lumalaking stock of debt natin, tataas din po ang pangangailangan natin sa ating sa dolyar. Yan po yung fundamental reason na kasama Ted, DJ Chacha. Ngayon, ano naman po yung non-fundamental? Ang non-fundamental ay nakita natin noong nakaraang taon, umaabot hanggang ngayon. Ito po yung flood control scandal na bahala po ang mga negosyante, maging mga investors dito po sa Pilipinas. Kapag nababahala sila, dito po sa nangyayari, andyan po ang katiwalian. Andyan po na sa halip na makapagtayo po tayo ng mas maraming tulay, mas maraming karsada, silid-aralan at mga ospital, ay napupunta lamang po yan sa ilang politiko at private contractors. Of course, may mga politiko na contractor din. No? At pangalawa, ito pong nangyari sa Israel, sa Iran, at iba pang mga pangyayari sa pandaigdigang sitwasyon. Nakabahala din po yan. Kaya yung pong ibang mga narirитong mga dayuhan, lumalabas po yan. Yan po yung tinatawag nating capital outflow. Okay? So, bibili po yan sa pamamagitan ng piso, ng dolyar, para lumabas at magpuntang muli sa Amerika. Kasi sa Amerika, mataas pa rin ang interest rate doon, kikita sila. Samantalang dito, nakikita nila na tumaas ang inflation natin, 7.2 ng Abril, tumataas ang utang ng gobyerno, bumababa naman ang ating international reserves. Kaya iniisip nila, ano ba ang prospect? Ano ba ang outlook ng economic growth sa Pilipinas? At nung first quarter, nakita naman natin, 2.8% lang ang tinaas ng ating ekonomiya. Kaya yan pong mga bagay na yan ay naglalaro sa isipan ng ating mga negosyante, ng ating mga investors at
dumadami ngayon ang demand for dollars dahil yung iba gustong umalis. At sa bandang huli, ito pong nangyari last week, starting May 13. At alam po natin, nung May 13, 61.38 po ang piso laban sa dolyar. Nung mangyari po yon, umakyat po ang dollar sa 61.64. At hindi naman na-solve yon. So noong May 15, 61.72. At nung Monday ay 61.37 at kahapon nung Martes 61.75. Hindi po natin alam ngayon kung saan ho papasok o babagsak ang dolyar, ang peso laban sa dolyar. Yan po yung non-fundamental factors. Kapag may mga alalahanin, may mga anxiety ang ating investors hinggil sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan, yung pong outlook ng ating ekonomiya, ay talaga pong bababa ang piso laban sa dolyar. At yung mismong pagbaba na yan ng piso laban sa dolyar, ano yan self-fulfilling yan. So kapag tumaas po ang balor ng dolyar laban sa piso, ang inflation din po ay tataas kasi tumataas yung cost ng ating importation. Karamihan naman po ng ating pangangailangan, kahit bigas, kahit garlic, kahit onion, meat products, lahat po yan ay ating ini-import. Kaya pagtaas niyan, dahil sa paghina ng piso laban sa dolyar, iikot at iikot yan, hanggang pumasok yan sa economic growth. Dahil sa mahina ang piso laban sa dolyar, tumataas ang piso, yan po yung tinatawag nating demand destruction. Hindi na ngayon makabili ang mga tao nung dati nilang binibili kasi mahal. So hihina ngayon ang consumption. At tandaan po natin ang consumption expenditure, 75% po ng ating gross domestic product ay binubuo ng private consumption expenditure. Yan po yung the short and long of it, kasamang Ted at DJ Chacha. Opo. Sir, yung pong binanggit nyo na event noong May 13, are you pertaining to the shooting incident in the Yun Senate? po yung kudeta sa Senado. Pagkatapos paglabas ni Senator Bato, nagkaroon po ng sinasabing barilan o kaya po yung sinasabi nilang the Senate is under attack. At alam po natin, base doon po sa kahapong press conference, ay it was also reported that Senator Bato called for some kind of a people power. Diyan po nagkakaroon po ng more anxiety ang ating mga investor at mga negosyante. Opo. Sige po. So ihiwalay po natin yung pong non-fundamental dito po sa fundamental na binabanggit po yung mga kadahilanan. Kasi po doon sa non-fundamental, obviously po, usaping political at maaari po siguro nga magawan agad-agad ng paraan ng gobyerno kung sila merong political will. Ika nga, doon tayo sa fundamental. Opo. Sa fundamental po, sir, ano ho ba ang magagawa ng Estado kung meron man? Particular po ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung meron man. Well, unahin po natin unang-una kong gustong sabihin, mahirap pong ihiwalay ang fundamental from non-fundamental factors kasi napaka closely related po yung dalawang yan. Kahit na may magagawa halimbawa ang Bangko Sentral, kung nakikita naman ng mga negosyante ng mga ordinaryong kababayan natin na magulo pa rin ang ating politika, mismo sa Senado ay nagkakagulo, hindi po maiaalis yan sa isipan ng ating mga kababayan. Anyway, let's go to what, let's say, the BSP can do. There are two ways by which the BSP can do something about a weakening peso. Well, unang-una, pagtataas ng interest rate. At ginawa naman yan ng Bangko Sentral noong sila ay nag-meeting noong Abril. Earlier, noong pong March, nagkaroon sila ng off-cycle, they decided to keep interest rates, no? Kasi tumataas na po yung ating inflation. Naturally, kapag tumataas po ang inflation at ito ay nagiging malawak na ang coverage, no? Maraming consumer items tumataas, services tumataas, yun yung secondary effects eh. At pag yan ang nangyari, talagang tataas na ang ating
ang inflation dito po sa Pilipinas. And we saw it. Noong pong Abril ay umabot po yan ng 7.2 against the target of 3%, plus or minus 1 percentage point. Una po yan. Mm. So, nagtaas na po, pero nakita po natin hindi pa ho sapat. Okay? Hindi pa sapat upang maampat yung tinatawag na anxiety o alalahanin ng mga negosyante na maaaring maibagsak pa ang inflation at ito'y makatulong sa pagpapalakas ng piso laban sa dolyar. Pangalawa, po pwede pong mag-intervene ang central bank, ang BSP, doon po sa ating foreign exchange market. Ang ibig sabihin niyan, ang Bangko Sentral ay magbababa ng dolyar nito mula sa international reserves niya at hopefully ang mga tao makita nila nagbababa ang BSP ng dolyar sa merkado ay mapapanatag sila. Pero obviously dahil nakita naman natin bumaba ang reserves ng Pilipinas, I'm sure the central bank is already intervening at upang maiwasan yung tinatawag nilang volatilities, no? Pero hindi po yan nakasapat. Kahit po nagkakaroon ng intervention, nakita natin bumagsak pa ng 60 to 61.75 kahapon. Which means that yung mga naglalaro, sabihin natin naglalaro, participants in the foreign exchange market, alam nila na hindi lamang issue yung availability ng dollar sa merkado. Kasi alam nila, ang BSP ay nakikialam. Pero hindi po maitatadwa sa ating pong, sa sitwasyon natin ngayon, number one, napakalakas po ng capital outflows. Okay? Number two, yung pong trade balance talagang pahina ng pahina, yung current account. Yung summary nung pagpasok at paglabas ng dollar, hindi po yan masusolba sa isang araw o dalawang araw ng intervention ng Bangko Sentral. Tandaan po natin ang nangyari noong 1996, 1997 during the Asian financial crisis. In the case of Bank of Thailand, naubos po yung kanilang reserves sa pag-intervene because the fundamental factors are very serious, very strong, na kahit na naubos na ng Bank of Thailand yung kanilang reserves, hindi pa rin po nakasapat yan para ma-arrest ang pagbagsak ng Thai baht laban sa dolyar. Naranasan din po natin yan noong 96, 97. Mabuti huminto po ang BSP during the time and we allowed the peso to seek its own level. Kaya mula po noon, nagkaroon po tayo ng independent float of the peso. Yun po yung dahilan nun. And of course, kapag hindi po natin nakita na nagkakaroon na ng katahimikan sa ating legislature, sa ating bansa, nasawata ang katiwalian, hindi po mahirap pong it's very difficult to arrest the weakening of the peso against the US dollar. Okay, para lang ho sa mga nakababata po sa atin, Sir Diwa, ano po, yung binabanggit po ni Sir Diwa na Asian financial crisis, ito po yung pagkakataon ng ating piso. Kung tama ang pagkakaalala ko, dati po mga 22 lang ito, 20, 21, 22, naging 37, naging higit 30 pesos ang palitan. Tama po yun. Opo, ito po yun. Tama po yun. Sige po. So, that time po kaninyo ay nagkaroon po, hinayaan na lang po kung saan talaga level hahantong ang piso. Sa panahong ito, nakaninyo po, meron ding hangganan ang maaari pong pag-intervene ng Bangko Sentral sa ating dollar reserve. Ngayon ba, is it wise na hintayin na lang natin kung saan talaga hahantong itong palitan ng piso kontra US dollar? Well, dalawang bagay po yan, Manong Ted. Unang-una, makikita natin, hindi lamang po yung tinatawag nating bilateral exchange rate between the peso and the dollar. Yung mga ekonomista, yung po ibang mga nag-aaral sa ekonomiya, ang tinitingnan po nila yung tinatawag nating real effective exchange rate. Yung real effective exchange rate, pinaghahambing, no, kinukumpara ang palitan ng piso laban sa dolyar against a basket of currency. Yung basket of currency po na yon ay binubuo ng dalawang basket po yan. Ano? Isang basket, yung po yung major trading partners natin, US, Singapore, Europe, etc. Yung pangalawa, ito po yung ating mga competitor countries. Ito'y binubuo ng mga emerging markets at developing countries.
Ngayon, tinitingnan yan, ano yung palitan, number one, tapos ito ay tinitimbang, weighted po yan, Mm. based on yung ating kalakihan ng ating trade sa kanila. Halimbawa, mas marami ang trade natin sa Amerika, mas malakas ang weight ng US Mm. dollar. Mm. Tapos susunod, kunwari sa Australia, susunod na mas mataas Mm. ang weight ng Australian dollar, etc., etc. So, trade weighted po yan. Mhm. Tapos, Mm. titingnan po yung ating inflation differential. Ibig sabihin, ano yung ating inflation laban dun sa inflation rate sa ibang bansa. Yan po masusukat niyan kung ang ating peso ay overvalued or undervalued. Mhm. Now, what are the statistics? Kung makikita po natin, mula pa nung last year, negative po ang real effective exchange rate ng piso. Which means, we are now more competitive. Sa ibig sabihin, yung 61.75 natin, kung titingnan natin ang real effective exchange rate, sobra na. Okay? Mhm. Mhm. Sobra na. Which means, kung ang fundamental factors lang ang titingnan natin, eh okay yung ating palitan ng piso laban sa dolyar, and it can even be lower, no? Pwedeng 60, pwedeng Mhm. 59. Mhm. Pero dahil sa hindi natin maialis ang non-fundamental factors, meron pong element yan, meron pong Mm. share yan Mm. doon sa dynamics ng piso laban sa dolyar. Kaya yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon pahina pa rin ang pahina ang palitan ng piso laban sa dolyar. So, kung Mm. ano lang, kung titingnan lang natin yung fundamental factors, sapat na Mhm. yung Mm. yung palitan ng piso laban sa dolyar. Pero makita po natin, pababa pa rin ang pababa, which means the non-fundamental factors are becoming more dominant. Aha. So, kumbaga po ngayon, yung non-fundamental nga na binabanggit pong ninyo ang siyang mas naghahari sa mga panahong ito. Pero sir, meron pang impeachment trial. Yan Ito pa nga po ang gusto ko sana sabihin kanina, opo. 'no? Nagsisimula pa lang tayo. Kasi nakita naman natin, alam na natin ang dynamics sa, kasamang TED, ano? Do'n sa nangyaring, palitan ng leadership sa Senado. Mm. Yan ay kaugnay din ng impeachment. Ngayon, kapag ang, Senado ay, gumawa ng hakbang na ito ay, laban sa konstitusyon o laban sa inaasahan ng taong bayan, magkakaroon na naman ng additional anxiety ang ating mga kababayan, negosyante o mismong household. At yan ay maaari na naman Mm. makapag-drive Mhm. ng pagbagsak ng piso laban sa dolyar. Kaya kinakailangan, it's a big challenge for us, no, sa ating mga kababayan, na tingnan talaga natin kung ano nangyayari sa Senado at ipahayag po natin yung ating mga saloobin upang magkaroon naman ng magkaroon Mhm. naman ng guidance ang ating mga senador kung papaano nila ikukondak ang kanilang mga sarili tungkol dito sa impeachment process. So sa ngayon po sir, no po ninyo na mas mabigat ito hong nangyayari, itong epekto ng non-fundamental ang mga factors na ito. Sa ano pong pamamaraan maaari po itong kahit papaano po, alam niyo ho yun, magkaroon man lang po ng stability at magkaroon din po ng certainty yung mga negosyante, yung mga binabanggit po ninyo na mga maaari pong magpatuloy sa paglalagak po ng puhunan, partikular po yung pagpasok ng dolyar sa usapin po ng panguluhan. Kung ikaw ang Pangulong Marcos, ano ang pinakamainam na gawin mo ASAP? Well, ang sa akin po let us impeach the culture of impunity. Okay? Let us impeach the culture of impunity. Ito po ay ginamit kong linya doon sa aking article sa Global Source Partners, no? Principal advisor po tayo sa Global Source. Kung nakikita ng mga tao na ang mga tao, lalo-lalo na ang mga elected or even appointed public servants, ay nakagagawa ng mga bagay na taliwas sa batas, taliwas sa konstitusyon, and nobody are calling them out, patuloy pong
bababa ang sentimiento ng mga tao at mga negosyante dito po sa ating ekonomiya. Halimbawa, hindi naman po pwede na yung nangyaring sinasabing putukan sa Senado, gano'n na lamang. Dapat maparusahan yung mga the people behind that so-called stage drama, no? Una 'yon. Tapos pangalawa, hindi pa hanggang ngayon napipirmahan ang report ng Blue Ribbon Committee tungkol po sa doon po sa ating report tungkol sa um, flood control scandal. Hindi pa po yan napipirmahan ng enough o sapat na bilang ng mga senador. Bakit ayaw pirmahan? Pwede naman dati sinasabi nila, pipirmahan tapos ay dissent. Pipirmahan nila pero sasabihin with reservations. Pero hindi po eh. Wala pong pirma ang ating ating mga mambabatas, no? So hindi ho mapoprosecute yung iba base doon sa sinasabi ng report ng Senate Blue Ribbon Committee. Of course, ombudsman will also have to take a more active role here. Okay? Yung pong yun yung ginawang naging kaguluhan sa Senado. Apakaganda po nung pagkakalahad kahapon ng PNP, ng DILG kung ano talaga ang nangyari. At nakikita po natin, may mga taong dapat na managot sa nangyaring yon. Kasi marami pong publication sa ibang bansa, no? Sa London, sa New York, maging sa Africa, binabanggit po ang Pilipinas, lalo-lalo na ang Philippine Senate in a bad light. Okay? Nasira po ang reputasyon ng ating batasan, no? Kaya yan po yung mga bagay na dapat na gawin. Sa punto naman ng anong magagawa ng ating Pangulo, kinakailangan ng Pangulo ay madinig naman natin ang ating Pangulo na nag-o-order o nag-i-instruct sa kanyang mga gabinete na gawin ang lahat ng magagawa upang mabawasan ang problemang ito, lalo-lalo na sa Kongreso. Okay? Paggamit ng plunder of public money, etc., etc. Kailangan pong madinig ang ating mga leader, ang ating mga pinuno at makita ng mga tao na may nagagawa, may ginagawa upang masawata ang mga scandals na ito. Masyado na po tayong lubog eh, no? So, ang pinakamalaking problema po ng mga Pilipino ngayon ay ang kanyang gobyerno. Well, masasabi po natin 'yon. At hindi naman po natin po pwedeng talikuran ang ating mismong responsibility. Tayo po ang naghalal sa mga nasa sa posisyon ngayon. Kaya ang challenge po sa bawat isa sa atin ay maging masusi po tayo pagdating po sa ating halalan. Competence, integrity, experience, yan po yung dapat nating inihahalal. So, Sir Diwa, kung sakali po ba na, kasi ngayon po hindi maitatanggi, yung pong mga importers na, yung mga traders po, yung mga negosyante na kailangan talaga ng stock, no? Para po sa kanilang mga manufacturing. Halimbawa, yung mga nag-i-import po ng mga finished product from China, and then yung pong nag-i-imbak na ho para ho sa order ng kanilang mga kliyente o customer for December, ang iba ho dyan, meron na spekulasyon, no, sa pangangailangan sa dolyar at ngayon pa lang po o-order na yan mas maaga. So meron na po silang mga maaga pa po na ginagawa po na pag-iimbak ng dolyar na sa ganun po para baka tamaan sila na mas mataas pa na palitan. Ito hong mga bagay na ito, ano ang eventually effect po nito kung sakasakali nga na hindi lang po ito sa 6175. Kung tayo po'y pupulutin sa higit pa po dito ngayon sa palitan na ito, ano po ang pwedeng mangyari po, lalo na po sa pangkaraniwang Pilipino? Well, yan po ay ang dahilan po niyan ay yung nakikita nilang una, baka hindi matapos ang inflation sa level na kasi ang central bank po ay nagkaroon ng inflation forecast na 5.1 itong taon na to at 3.8 sa 2027. Pagkatapos nitong meeting nila noong Abril, tinaas po yan sa 6.3 at saka sa 4.3. Ibig sabihin, mas mataas na ngayon yan doon sa 2 to 4% inflation target. So kapag nakikita ng mga tao
na patuloy na tataas ang presyo ng bilihin at ang inflation mismo. Yung iba, sa halip na ordinaryo lang yung pagbili, magkakaroon ng panic buying. Yung iba, yung sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga ating mga misis, no? Pag bumibili po yan sa grocery, dadamihan na yung pagbili kasi baka mamaya tumaas pa. Oh. So, merong undue demand for goods and services. Doon naman sa mga nagmamanufacture at saka doon sa ibang mga negosyante, sa halip na ang bibilhin lamang o paghahandaan ay itong buwan na to o sa susunod na buwan, ginagawa nila pangatlo, pang-apat na buwan, pang-limang buwan, eh nag-iipon na po sila. Hindi lamang ng kanilang stocks, kundi ng dollar din, Oo, no? oo. Kaya sa halip na na-amplify po, no? Na-amplify po yung demand for goods and services, na-amplify din po ang demand for dollars. Ang dahilan po niyan ay yung nakikita mismo nila. Yan po Opo. yung sinasabi kong self-fulfilling no? Aha. Ngayon, alam naman natin na may mga nakatakda po tayong batas at regulasyon kahit na ang Bangko Sentral, no, na well, libre ang pagbili ng piso ng dolyar sa pamamagitan ng piso. Pero meron din po dun sa goods and services, meron po tayong batas diyan tungkol sa hoarding at saka profiteering. So, ang hamon po diyan, ang ating pong pamahalaan kinakailangan ipatupad ang batas at make sure na nobody escapes itong mga bagay na ito. Pero hindi po mangyayari yan kung if we root out the problem no mula Opo, dun opo. sa governance at mapanatili po nating kalmado ang ating ekonomiya, maiiwasan po natin yung hoarding, profiteering, Opo, opo. panic buying. Sir Diwa, ngayon pong taon na ito, kita na ho naman ano po, yung pong sinasabi ng paghina ng negosyo na nangangahulugan din po ng paghina po ng koleksyon ng buwis, Correct. pati po yung spending ng consumers. Napapansin din po nga. Tataas din po ang unemployment Opo, opo, opo. pasamantayan. So, nanganganak at nanganganak ito for this year. So, ngayon po, nabubuuin na naman yung pong budget for next year. Pinag-uusapan na po din yung pong pagbabalanse natin sa ating paglikha ng budget at sa kakayahan natin na pondohan ang mga proyekto ng DDN na naman. So, lalabas na nga daw po ngayon na parang meron pong hindi na po tugma, no? Ano po ang effect nito sa pangkalahatan kung sakasakali nga po na maglalahad ka na naman ng proposed budget sa hindi mo naman kayang kitain at malamang mangungutang ka? Ano po effect ito? Well, kapag nakita po ng mga tao o ng private citizens natin at mga negosyante na tataas na naman po ang ating budget, ang ating revenue effort ay hindi naman lumalagpas ng 14-15% ng gross domestic product. Samantalang ang ating expenditure nasa 24-25% of GDP, tuloy-tuloy po ang pagtaas ng ating fiscal deficit. Ang fiscal deficit, yan po yung sobra ng paggastos kung ikukumpara sa kinikita ng gobyerno na revenues, both tax and non-tax. Okay? So, dalawang bagay lamang po ang pagkukuhanan ng ating gobyerno. One, lalong itaas ang buwis o kaya mangolekta pa ng additional na buwis. Halimbawa, yung sinasabi nilang tax on text o yung iba, tax on wealth, no? Yan po ay marami nang nagsasabi na baka naman yan ay pwedeng tingnan. Ngayon, matagal po ang proseso ng pagpapasa ng additional tax burden sa Kongreso, lalo-lalo na malapit na ang eleksyon. Marami pong mambabatas allergic kapag pinag-uusapan ng pagtataas ng buwis kasi matatalo sila no? Sasabihin ng mga tao, yan ang dahilan kung ba't tumaas ang VAT. Yan ang dahilan kung ba't tumaas ang iba nating mga buwis. Ang pinaka-conveniente para sa kahit na sino mang gobyerno ay yung mangutang. Okay? Kasi kapag nangutang ang gobyerno, lalo-lalo na mga bonds abroad, yung iba yan, 5 years, 10 years, 15 years. Wala na sila sa pwesto. Okay? Wala na sa pwesto yung mga nangutang sa gobyerno, pero binabayaran pa rin ng gobyerno sa pamamagitan ng taxes mismo ng taong bayan, yung inutang. Okay? Pero yan ay palobo ng palobo yan. Okay?
At kung hindi natin maisasayos ang paglago ng ating ekonomiya, mas malaking bahagi ng ating kinikita sa isang taon napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. Tingnan po natin ang national government debt. Ang national government debt ay is about 18.5 trillion pesos. Okay? I think April, March or April, 18.4 trillion pesos na ang utang ng national government. Okay? Ngayon, ano po 'yan? Nung pong tayo bago nagkaroon ng pandemic, ang utang lamang ng gobyerno 7.7 trillion, around 39.6% of GDP. Today, 18.4 trillion, equivalent to 65.2% ng GDP. Nakita po natin yung pagtaas. Nung dati 39.6 lang ng ating kinikita ang ang utang. Ngayon ang ating utang ay 65. That's more than 3/5 of our gross domestic product. Kaya po kapag ganyan na nangyari, pakonti ng pakonti ang napupunta sa infrastructure, social spending like public health and public education. So what kind of human capital development are we going to produce 10, 20 years from now? May pahabol lang pong tanong, Sir Diwa, si Chacha. Go, Cha, please. Sir Diwa, kung hindi agad masosolusyonan ng gobyerno ito pong patuloy na pagtaas ng US dollar, is there really a possibility na abot tayo ng 62 or more than that? And are we seeing that this month or next month po? Well, mahirap pong magsabi, no? But anything is possible. Unless the market sees some positive action on the part of the government, both executive and legislative, unless we see these positive developments, it is very difficult to arrest the further erosion of public trust and confidence in our government and of course in our economy. At ang pinaka-importanting indicator dyan ay yung palitan ng piso laban sa dolyar. Oo. At para po sa mga nakikinig sa atin sa publiko, ano pa ang mas dapat naming paghandaan habang hindi pa nasusolusyonan ito ng gobyerno? Well, unang-una, doon po sa mga self-employed o namamasukan, baka po pwede po tayong sa ating may mga savings dyan, mag-invest o kaya gumawa tayo ng sarili nating mga negosyo, number one. Number two, sinasabi during this time, cash is king, no? So, bawasan po natin yung ating mga paggastos, yung pagkain sa labas. Yan naman ay may iwasan. Pagpunta sa mga iba't ibang parke, pagtuturismo dito sa bansa natin at sa ibang bansa, kinakailangan po nating paghandaan. Ito po yung tinatawag nating belt tightening. At yan naman ay hindi naman po ikasasama ng bawat isa diyan. Kung hindi tayo masyadong kakain, tayo po ay magiging malusog, no? At importante, handa po tayo, meron po tayong reserbang salapi anuman ang mangyari. Alam At niyo, higit sa lahat, opo. patuloy po tayong mag-obserba, iparinig po natin ang ating sentimiento. Gusto po natin umunlad ang Pilipinas at magkaroon po tayo ng adherence to the rule of law, justice, at diyan po tayo umaasa na magiging masagana ang ating ekonomiya. Alam niyo, Sir Diwa, ang ano nga po, no? Ang dali din po sabihin nga na tayong lahat, magtipid tayo. Pati sa pagkain natin, pero kung nakakita ka na naka-buffet, habang may sigalot sa Senado, naka-buffet sila, ay sarap ng buhay, ano po. Oo, yun nga ang sinasabi ngayon ng mga takapakinig po natin. Sir Diwa, ito lang po sa panghuling punto, yung katwiran na mas maganda yan kasi mas lalaki ang remittance, value ng remittance ng mga OFWs kapag mas malaki ang palitan ng piso sa dolyar. Well, wag po nating tapusin yung ating reasoning doon sa bagay na yon. Unang-una, tandaan po natin ang pagpapadala ng ating mga kababayan sa ibang bansa, lalo-lalo sa Middle East. Once upon a time was only a stopgap measure.
because we are a labor-intensive economy. Marami po tayong mga kababayan na walang trabaho. Kaya 1974, I think, Gustav Reini's report, no, ng ILO, ang kanilang proposal ay magpadala tayo ng mga Filipino workers abroad. Ang nangyari po, sa halip na maging stopgap measure, naging central plank of labor policy yung pagpapadala natin ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Number one. Number two, totoo po na pag humihina po ang piso laban sa dolyar, mas marami ang tinatanggap ng ating mga kababayan na may mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero tandaan po natin, yes, we get 1 peso or 2 pesos more for every dollar that we get from our families abroad. Pero kung yan naman ay ang sanhi naman ay magreresulta naman yan ng mas mataas na presyo ng bilihin, mas mahinang ekonomiya, okay? Tatamaan din po yung ating mga kababayan. Yes, they get 1 or 2 pesos more for every dollar, pero gagastos naman sila sa mas mahal Opo. na tuition fee, halimbawa sa eskwelahan, pagbili ng medisina, yung consumer goods and services, Opo. baka kulang pa yung 1 peso o yung 2 pesos. At tandaan po natin na yung pong pagpunta sa ibang bansa, it should be a choice rather than a compulsion on the part of our Workers. working people. Opo, yes sir. Alright, so Sir Diwa, as always po, no, salamat na marami sa inyo pong maayos na pagpapaliwanag, na uunawaan po namin na mas nakararami pong takapakinig natin nga sa wikang Filipino po, inyo pong naibababa sa kauna-unawang level ang isang napaka-technical at komplikadong issue. Mabuhay po kayo sa ulitin po, sir. Maraming pong salamat kasama Ted at DJ Chacha. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.